May tanong sa akin. At Boss Rai, honestly meron akong 4 na Ola. Good payer naman po. Kaso lang, ngayon po kasi nagipit ako. Meron na din akong natatanggap na harassment through email and text. Tanong ko lang, pwede ko babayaran sila isa-isa? Like if ever magkakapera ako next month, si first Ola muna babayaran ko, the next si second Ola naman, ganun po. Okay lang po ba yan? Aret, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda ho nitong pinadala niyong mensahe kasi marami ho talaga namumroblema kung paano daw nila babayaran or paano ba talaga babayaran itong mga bugok at abusadong online lending app. So iyan po ang topic natin ngayon dito sa ating video. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Unang-una po sa lahat, bago natin sagutin is, pasensya na po hindi ako nakapag-upload kagabi kasi talagang napakarami ho namin ginagawa ngayon and kailangan ko munang tapusin yun eh. So kaya ngayon nakita nyo nasa sasakyan tayo at pilit nasa labas pa rin ho ako no? Pero kailangan ko ho kasing gumawa ho ng video para ho kahit papaano masagot natin yung mga pinapadala nyo kung kasi syempre kahit paano inaasahan nyo naman ho talaga na na mayroon tayong i-upload. So puntahan ho natin yung inyong pinadalang mensahe. So sabi nyo nga honestly meron kayong 4 na Ola and good payer naman kayo, kaso naggipit kayo. So ngayon nakakatanggap na ho kayo ng harassment through email and SMS. Okay, first and foremost, wala naman talaga ng ibang gagawin yung mga bugok na yan. Kasi nga ho, sasabihin ko ulit, hindi ho marunong maningil at walang alam sa paniningil yung mga bugok at abusadong online lending apps agent na yan. Talagang ganun lang po ang gagawin. Nakita nyo, sabi nyo nga good payer kayo. So ibig sabihin, matagal na talaga kayong kliyente or matagal na kayong customers dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Nakita nyo, pinagtsatsagaan nyo sila. Di po ba? Yan po yung sinasabi kong na talagang kung gipit talaga sa patalim kakapit. Okay? Now, siguro ito opinion ko po siguro ho hindi ho darating sa punto na mag-stay kayo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps sa taas ho ng sa taas ho ng interest niyang mga yan, sa laki ng kinakaltas, kung meron ho kayong ibang malalapitan. Di po ba? Kasi kung may mga lending or banks kayong na nahihiraman talaga malaki kasi mahihiram nyo dun diba? So meaning masusuffice nung isang utang lamang dun sa bangko or sa lending or financing na legitimate yung pangangailangan nyo. So hindi kayo ngayon mapupunta sa mga bugok at abusadong online lending apps na pagkalaki-laki po ng interest tsaka pagkalaki-laki ng kinakaltas. So pikit mata nyo na lang talaga siyang ginagawa kasi nga meron tayong kailangang tustusan diba? Let's admit it, everyone na yung sinasahod natin naman talaga hindi naman talaga sapat. Di po ba? So nakakapag-resort tayo o napupunta tayo ngayon doon sa panghihiram dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Di po ba? So yun nga lang dumating nga ho, sabi nyo dumating kayo doon sa na nagkaroon kayo ng nagipit po kayo. Well, totoo yan. Lahat po ng tao dumarating po sa panahon ng kagipitan, di ba? So ngayon nasira ngayon yung cycle nyo dun sa mga Ola po ninyo. Ngayon, ito po ang ito po yung tanong ninyo. Pwede ba silang bayaran isa-isa? Like for example, magkakapera ka next month yung isa, tapos susunod babayaran mo naman yung second, so on and so forth. Ito lang po yan. Okay? Kaya ho, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, pagka yan nagipit na kayo, ibig sabihin nandyan na kayo sa past due na kayo, or delinquent na kayo, wala naman na ho tayong ibang pupuntahan dun kasi unang-una hindi ho nakikinig yung mga yan pagka kinausap nyo. Di po ba? Puro harassment lang din ho ang matatanggap po ninyo. Di po ba? So bakit niyo ho titiisin yung mga masasakit na salita na sasabihin nila at saka yung mga mensahe nila, di ba? Wala rin namang mangyayari doon.
Di po ba? Kumbaga, sige, tatawagan ko to, kakausapin ko to. Puro perwisyo lang din ang gagawin. Di po ba? Sana po nagigets nyo yung ano ko na wala naman nung problema kung kaya mong sagutin, kung kaya mong tanggapin yung sinasabi nila, sige, kausapin mo. Pero at the end of the day, wala namang ano yan. Kasi sa susunod, tatawag na naman yan eh. Diba? Hindi, wala ho silang ano kasi alam sa paniningil. Kasi yan ganito. Pagkaya nakausap nyo na, no? Pagkaya legitimate na lending, financing or banks, pag nakausap nyo na yan, iti-take back na kayo doon sa system nila na nakausap na kayo at meron ng pagtatapos. Ibig sabihin, meron na kayong usapan na ganitong petsa ako magbabayad, itong halaga na ito babayaran ko. Or, nagkaroon kayo ng agreement, let's say for example, restructure. Diba? So, may usapan kayo na initially itong babayad mo, tapos subsequently itong babayaran mo na, di ba? On a monthly basis. Wala kasing ganun po yung mga OLA dahil nga hindi nga ho sila marunong maningil. Sabi ko nga ho sa inyo, walang structure yung organisasyon na yan. Wala silang credit and collection policy. Di po ba? Wala sila nung yung sistema na, for example, hindi nakapagbayad itong kliyente sa due date, ano gagawin ko? Diba? Kasi yun, sa amin ganito. For example, due date hindi nagbayad, o ano gagawin? So meron niyang tawag, may email, may SMS. Okay? Pagka yan hindi sumagot dun sa tawag, sa email, saka sa SMS, field visit. Okay? Ngayon, dun sa dalawa na yon, may mga pwedeng gawin. Mangamusta ka muna, tatanong mo kung ano nangyari, tapos you will offer, or for example, may promise to pay ba? Ganun muna kaya po ba natin bayaran to sa ganitong petsa? Diba, ika-counsel mo ngayon yung mga kliyente mo. Di po ba? Kasi aminin na natin sa lahat, hindi naman lahat ng tao marunong i-handle ang utang. Pero sa inyo in your case, sabi nyo nga good payer kayo, naggipit nga lang. Di ba? So ibig sabihin, alam nyo i-handle yung inyong credit. Di po ba? Kaya lang, unfortunately, hindi applicable sa lahat yun eh. Di po ba? Iba-iba ho kasi tayo. So merong mga tao na nakokontrol nila, or kumbaga meron silang proseso dun sa panghihiram nila. So yun, mamamanage nila yun. Meron naman ho talaga na wala naman kasi nagtuturo niyan eh. Yung pagmamanage ng pera eh. Di po ba? So mawalik tayo. So kasi kung may sistema sila, pagka tinawagan ka at kinausap mo yung maniningil ng bugok at abusado online lending apps, dapat yan, doon pa lang naka-tick mark na nakakausap ko na, may promise to pay na yan. Kaya meron ng payment option yan. So pagka ngayon binalikan yun, di ba? Or yung system mag-trigger yun na, tawagan mo to ganitong petsa kasi nangako yan. Mga ganun. Wala silang ganun kasi. Baka sa papel pa gamit yung mga bubuk na yan eh. Hindi ko natin masabi, di ba? Or meron nga silang system, pero wala naman, hindi capable na gawin yung mga medyo advanced ng konti sa collection Kasi ang nakakabwisit diyan is tawagan mo, i-SMS mo, sagutin mo yung tawag, sagutin mo yung SMS, sagutin mo yung email, wala. Diba? For example, nangangako ako magbayad sa katapusan kasi wala pa ako sahod ngayon, sa katapusan makakabayad ako. Diba? Nag-message ka ng ganun. O ano nangyari? Wala lang. Diba? So ito ngayon, sagutin ho natin kung paano babayaran. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Pagka kayo past due na or delinquent na, pag-ipunan tsaka bayaran. Okay? Babayaran nyo po siya ng buo nang naaayon po sa batas po natin. Kasi mayroon tayong ceiling on interest rate eh. Alam nyo naman po yan, paulit-ulit yan. Doon sa mga manonood ko po, alam niya, kabisado yan. Pagka po ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa, 15% lamang po ang maximum na interest, no? Effective interest rate na ipapatong. Ngayon, pag lumagpas sa isang buwan, may karagdagan pong 5% per month. Ngayon, sa inyo, ganun nyo po ang gawin ninyo. Sabi nyo nga, nagkapera kayo next month, magkakapera kayo. O, yung isang muna. Huwag nyo hong persahin kasi baka mamaya kaiisip nyo na kumbaga kailangan kong bayaran to, kumbaga mapunta kayo dun sa tapal system. Diba? Yan ho yung dahilan eh. Nape-pressure sila na kailangan kong bayaran to kasi hinaharas ako, diba? Ganun ang ginagawa pananakot ng mga yan eh. Diba? Ngayon kayo mapupunta ka ngayon sa tapal system. Ngayon pagka na pressure ka na kumbaga
kultado na utak mo, o yan, mapupunta ka naman doon sa bura-bura, hahanap ka naman ng paraan ngayon. Diba? Kasi may mga offers yung mga bugok na yan, sila rin ho yan. Oh, di po ba? So wag ho yung pressure ng sarili ninyo, lalo kung past due and delinquent na kayo. Kasi yan kung sa normal na pautangan, pagka kayo nakipag-reconcile or sa kanila, nakipag-usap ng maayos, wala akong problema yun. Kasi may structure yun eh. Itong mga bugo katapusan ng online lending apps, so wala pong structure yan. Baka hindi nila alam yung ibig sabihin ng PTP, yung promise to pay eh. Kasi dapat ganun eh, di ba? Kasi meron hong nag-message sa akin, yung due date niya daw po is 28. Kalimitan po ang sahod natin is katapusan, di ba? So ilang araw lang naman po sinabi niya na babayaran ko yan, no, sa katapusan. So dapat yon natapos na doon. Hindi eh, binaliglig pa rin ho ng binaliglig. Hating gabi na nga daw po message pa siya, tumatawag pa. Di ba nakita nyo? Nag-iwan na ng mensahe through email yung tao na ito, magbabayad ako sa katapusan. Diba? Wala kasi silang sabi nga wala silang structure eh. Kung meron yan, wala akong problema. Ulitin ko po, pwede nyo gawin yun, no? I-schedule nyo na lang. Kasi kung willing naman talaga kayong bayaran yan, di gawin nyo yun. Wala naman silang magagawa na eh. Di ho ba? Kasi unang-una, ginawa nyo na yung parte ninyo. Nakiusap kayo, di ba? Sila hinaras kayo ng hinaras eh. Di ba? Kung hindi naman kayo hinaras ng mga yan, di ba? Iisip ba kayo ng paraan na Hindi ho eh. Kasi at the end of the day, ginawa mo yung parte mo na makipag-usap, makipag-ugnayan. Ayaw nila, diba? So syempre ikaw, para sa peace of mind mo, para dun sa sa mabayaran mo, di gawin mo ho kung ano yung kaya nyong gawin. Kung wag nyo i-pressure yung sarili nyo na okay lang, ganitong hindi ho. Pag-ipunan nyo po siya. Kagaya nga na sinabi nyo, tama ho yun. Magkakapera kayo next month, bayaran nyo yung isa. Di po ba? Kung may sumobra doon, itabi nyo. Para po pag may pera na naman kayo sa susunod na ayan, dagdagan nyo yun, bayaran nyo na naman ho yung isa. Ganun lamang po, no? At kung yan nga, sabi ko sa inyo, yung inyong nahiram is nasa 10,000 pababa, may ceiling on interest rate tayo dyan. Pero po, unfortunately, wala tayong ceiling on interest rate sa mahigit 10,000. Okay? Pero ang alam ko po, ginagawa na po ng paraan yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Sana lamang po may lumabas na ng agaran para po magkaroon tayo ng solusyon para dun sa mga mahihigit po sa 10,000. Di po ba? Yun lamang po ang mahirap doon. Pagka yan 10,000 pataas yung nahiram ninyo, kung ano ho yung nakasaad doon sa kontrata nila. Kung may kontrata po. Di po ba? But unfortunately, most of this yung mga abusadong online lending apps, wala pong wala pong kontrata yan. Di po ba? Ang alam nila yung click to accept. Kaya lang sa beginning ng process yun. So hindi siya masasabing contract eh. Kasi pag sinabi mong contract, dapat in-explain sa iyo yun. Alam mo yung magiging obligasyon mo. Di ba? Magkano yung approve, magkano yung ibabawas, magkano idadagdag na interest, magkano yung amortization, at tawag ito, kailan ang due date at gaano kahaba yung termino. Importante ho yun, no? So kayo ho, kung ano ho sa tingin ninyo yung kaya nyong gawin para mabayaran siya, gawin nyo po. Tama naman ho yun, nagkapera, bayaran. So just make sure po na fully dokumentado po siya, no? Ibig sabihin ko ng dokumentado, may proof kayo na nabayaran nyo na siya, para ano man, may papakita kayo sa kanila. I hope nasagot ko po itong katanungan na to, sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Gusto muli po, yun lang.